Karong morning, gusto na ko mag-share about how everything is by grace. All of grace. Nga, ang kiniday nga itong Christian life na luwas ta pinagis grasya, hallelujah, mabag-o po ta, mutubo ta, pinaagi po sa grasya. Amen ba na? Dili ni siya, kay na ako'y theologian nga na istorya many years ago. Amigo yun kay na ako yun. Very dedicated, sincere nga pastor. One of the most nga sa akong pag-ila is one of the most faithful, dedicated. Ana siya nga pastor. Dili man na pwedeng by grace tanan. Di man na pwede. Dapat nga naagilo. Kaluwasan, yes, by grace tanan. By grace tanan ang kaluwasan, pero kanang atong pagtubo diha sa pagkabalaan, maturity, dili pwede na nga by grace. Nagyod na yung law. So, akong gi-explain na sa akong side, di pa siya gyapon mo agree. Kung amigo may gagayta, Brad, mag-uyo na lang ta nga, bisan to og lain-lain na itong mga theological nga kauman niya po. Amigo niya po tayo, amen? Aso, amigo niya po tayo. Pero, di na may magkauban o conference kay lahi akong wali, lahi po niya. Pero I love this brother, I love this pastor. Apan managlahi nga view, igsuon. Now, I'd like to read to you, karon nga morning, kaning sa Galatians chapter 3, because mauna siya nga sayop ang gi-address ni Pablo sa iyang letter to the Galatians, no? There is verse 3. Let's read the verse 3. Are you so foolish? After beginning by means of the Spirit, are you now trying to finish by means of the flesh? Mao ni ang error nga gi-address ni Paul. Beginning by means of the Spirit, nagsugod ta sa Christian life by means of the Spirit. Grabe gid natong pagka-born again na gyud. Born again gyud tinuod. Holy Spirit gyud to. Nagkanta ang choir og Just As I Am. Ang evangelist nagwali. Iksoon. Dili ka makaluwas sa imong kaugalingon. Gibuhat ni Kristo ang tanan para ka maluwas. Palangga ka sa Ginoo. Just as you are, come to the Lord. Dawaton ka. Maunsa man ka sa tanan nimong mga kalapasan, kaluyahon, o kasalanan, gidawat ka sa Ginoo. Dili pinaagi sa imong pagkamaayo, kay walay bisan usa nga maayo, walay bisan usa nga nakapasar. Everyone has fallen short. Everyone needs the grace of God. Come to the front, dawata si Kristo. So, nidawata kang Kristo. Ang atong evangelistic message nga dadunggan sa man, by grace. Pero, pagka-Kristohano na kay, pagkanindot man day, ani, just as I am. Duta itong kantao, gidawat ko sa Ginoo, just as I am. Kinanad ba sa kalibutan nga dawaton lang ka kung angayan ka dawaton. Di ba sa bisag asa no? Naka sa trabaho. Kung di ka magtarong na, dili ka pwede magpabilin diyan sa kabalo mo kita, everything is conditional. But for the first time nakadungog tag mensahe nga unconditional. For the first time. Bisag asa ka pa ingon na maginay condition, and rightly so. Tama, dapat na langan pala pasaron ka sa eskwelahan niya, di ka ga pasar sa imong alangan naman, no? Unsang klase ka nga engineer. O doktor baka, saan klase ka nga doktor, di gani ka. So naagid na conditions and requirements and compulsory nga mga, pero for the first time nakadungog ta nga, just as I am. Dawaton ko, just as I am. Qualified ko nga mo inherit. Just as I am. For the first time nakadungog ta grace. Kaysa balay, palanggaon mata, kung magbinutan. Kung dili, layas. But for the first time, nakadungog na grace. Now,
Ang pangutana, karon nga na Christian na ta, by grace ba yun? Or grace plus? Dili na pwede nga grace lang, pastor. Maagi na plus. Grace plus commitment. Grace plus obedience. Grace plus balaod. Grace plus pastang naghanang plus. Grace plus tithing. Grace plus first fruit. Grace plus offering. Grace plus daghana kay plus. Daghana. Mula nga nakurat ang uban nga, uy, asa naman itong just as I am? Dili naman ni just as I am. Just as what I should be naman. So daghan ang nag-struggle ani nga message mga kaigsuunan. Because ang understanding po nato, number one, ang atong understanding sa grace, defective man po. Kulang man po. Abi mo po dato ng grace nga kanabang license na lang nga, bahala ka diya, okay ka diya, okay ra lagi na, bahala ka diya, mag tinapulan diya, okay ra lagi na, magbinuang diya, okay ra lagi na. Dili na mao ang message of grace. Ang message of grace is union with Christ. Hello? Amen? So nahiusa ta kang Kristo, dili by human effort, nahiusa ta kang Kristo by grace, 100% grace. Ang atong paglakaw, dihas pa naghiusa na to kang Kristo, also by grace, 100% by grace. Unsa man na ang holiness? Holiness is ikaw, gipuy-an ni Kristo, ang kinabuhi ni Kristo nga balaan, maoy imong gikinabuhi, it is by grace. Kaya kung kasalig ta sa atong kaugalingon, self-centered ta, kinsa may makapanghinambog. Ang self-effort ta, makapanghinambog. Self ang makapanghinambog. Ako, daan magiging kong buot. Butanon magiging kong klase, alam mo naman. Kana siya ba? Wala, kauna pa. No. Ang atong paghiusa kang Kristo, by grace na siya, kung kinahanglan, tutok ta kaniya, salig ta kaniya, iyahang kusog, iyang abilidad, iyahang gugma, iyahang kaalam, mauna ang mag-operate sa atong kinabuhi, busa wag gyud tay ikapanghinambog. Because iyahang ng kaalam. Kita mismo mahibulong sa atong kaugalingon. Loh, itong kaalaman, itong kaalam ganing operate sa kong nauna. Dili gyud to normal. Uy, kadto bitaw nga nakakita jud ko paagi unsa pagsulbad ani problema. Di gyud ko ako lang lugmok lagi ko gyud. Pero ipulong ko, ano man to? Naay nagpuyo nimo si Kristo na hiusa kanimo, siya ang imong kinabuhi igsuon. O kana nga phenomenon, kana nga experience, masinati lang na sa mga tao nga nagsalig kaniya. Ang tao nga believe kay sa kaugalingon, na kinahanglan siya gid mo credit, dili na sila makasinati. Mo nga ang word ni Paul diri sa verse 3, ingon siya, "Are you so foolish?" O kung binisayo na to na marag way lami na paminaw no? Unsa na pag binisaya Pastor Jay kanang "Are you so foolish?" O kung binisayo na to na buwe. Kain paminaw, mamay. O mo na buang? O laing ka Jesus Lord pa sa iluwa. Laing ka paminaw, no? Nabuing mo, no? Are you so foolish? Nindot to paminaw lang in English, no? Are you so foolish? Pinaik-accent pa. Are you so foolish? Pero kung binisaya daw, binisaya na, unsa na pagsulti sa Ilonggo Grace? Wait, ka muna, toriring? Grabe ka. Huwag mong basahon ang Galatians 3. Si Pablo, actually nasuko si Pablo ani. Nasuko siya, naagyod siya kasuko. Pero dili nga kanang flesh nga kasuko. Dili nga unhealthy nga kasuko. Kanang gugma ba? Kay palangga kay ni Paul ang mga kaigsuunan sa Galatia. Dili siya dili niya ma-imagine nga ako mga kahinigugma, mga palangga na ingana. So, are you so foolish?
After beginning with the Spirit, are you now trying to finish? Are you now trying to become mature? Are you now trying to attain conformity with Christ by the flesh? Kanang gitawag nga flesh, tawhanon nga abilidad. Human effort. Now, may nganta, Pastor, so wala day effort. Wala day effort ang Christian life. Wala day effort. So magpaurare lang ko diri nga, tanaw lang niyo, magkinabuhi ko bala ang adlaw, karong adlaw, tanaw na, paurare lang ko, kung sa may tabo, niya, uy, naamon ko yung nahunahon ang dautan, ako'y gisuyop man ko sa dautan, ako'y pildi-pildi lang ko anipod. Amo lang ito, wa man ko gibuhat, wa may effort, wa man kaingon si Pastor, walay effort. No. Dunay effort, but it is Christ effort. Union effort. It's a beautiful effort nga unified. Beautiful work nga unified. Beautiful participation nimo o ni Lord. Beautiful kay nga keeping in step. Igsuon mao ni siya ang mystery of union. Mao ni ang Christian life. Wala na to nasabtan ni mga kaigsunan mo fall to into extreme nga ang grace daw kana pauraray na lang ka paturaray na lang bahala ka na mo kana ang extreme or legalistic nahimo siyang formula, nahimo siyang mga principles lang. But igsuon, the beauty of the Christian life is kaning gitawag nga union. Kung nag-iingon ni Paul, there is the verse before that, igsuon sa chapter 2, mo nang giingon niya ni Paul, there is a verse 20, ingon there sa verse 20, I have been crucified with Christ, and I no longer live. Kanang I nga, wala na nabuhi, katong karaan nga ako, patay na to. Wala na to. Katong karaan nga ako nga relihiyoso, mugiro, patay na to. Kaya kung buhi pa na si ako, ang hunahuna na ni ako, self-man. Sikat, mugiro, but patay naman. Patay naman to. Wala na to siya. So kung ikaw ang imong pananaw sa kuwalain kayo, ako una-una, katong imong gihunahon ang lain kayo, wala na magputo, patay na magputo. Ngayon naman po ka maghunahon, nagdautan na do, brad. Di matugumtoy ayo, brad. Ching ako inuwa na ayo. Tinuod man na. Ching ako inuwa, ipatay na ganito, no. Ay, way ayo. Ilansang ganito sa cross, no. Wala na pagka self-defense. Pagka-defensive. Wala na. Wala na self-promotion. Wala na self-exaltation. Wala na. Napatay naman to. I am crucified with Christ. Anong protektahan pa to na ako nga? Patay naman to. So, lisod kayo pasiluon ang tao nga nakasabot nga gilansang na siya sa krus. Kung dali ta masilo buta sabot o pagkita kasabot sa kanang cross. Lain kay ko bala, nalain ko to yung gisulti, brad, Pastor Red, nalain ko ba kayo, nilabay ko ba, wako ni mo gitagan. Yan ako gisulti ni mo ba, wag ka na minaw ba, nalain yung ko, brad, Pastor Red. Ang itubag ni Pastor Reggie, kanang nalain mo, multo na ba, gilansang man sa cross, nga ni balik man na. Unsa na, sumbi? Kinala na agad tayo revelation of our co-crucifixion. Maningon si Paul, I am crucified with Christ and I no longer live. Kinsa naman di ay ang nabuhi, be? But Christ lives in me. Mao ni ang beauty of the Christian life. Christ lives in me. Pero pastor, gwapo kayo itong si Kristo ba nagpuyog ito katong gilihans ko na evangelist. Nabati kina ko si Kristo hinsulod na natumbag ko pastor. Kano sa aman to, Brad? Ito nga 1986 mo to, 1986. Nga karon. Dugay-dugay na gigawa gyud na kasi nating si Kristo nagpuyo na ako, pastor.
Kadto yung sa una nga, nakurintihan ko man, kirig ko sa kan. Yung mga na to, 1986. Igsoon, the moment nga gidawat nimo si Kristo, wala siya ni hawa. Si Kristo nagpuyo sa imong sulod. Many times, wala to siya gitagad. Many times, gi-ignore na to siya. Many times, we don't pay attention. Many times, we don't acknowledge Him. But, He is there. He is inside of you. Hello? Pero Pastor, gusto na ko sinati si Kristo nga akong life. Kasi pasabot ni mo sinati nga naakip kay ma-experience nga nanginit o nabugnaw ba na hangin. No. So, mo nang imong huna-huna, pasabot Pentecostal yun ka. Akin sa mga Pentecostal ako ba? Pentecostal ba ako, no? Oh. Pero ako nakakita ba how wrong nga nakatutok ka ito sa feelings. Kanang mo decide ka nga mo higugma sa tao nga naka-offend ni mo. Si Kristo na. Kanang ni decision ka nga mo pahiyom sa tao nga di ka panangad nimo, ni-extend ka sa imong kamot sa tao nga laing pananaw. Si Kristo na, mauna. That's what it means to have Christ alive in you. Hello? Kanang ni-decide ka nga mo believe despite sa mga kahimtang, mga circumstances nga lisod kaayo, grabe ka, adverse kaayo, pero ni-decide ka, Father, I trust you. Igsuon, that's it. Ayaw i-base sa mga feelings, ayaw. Hello? Kanang ma-decision ka, wise kayo mo decision, that's it, igsuon, that's Christ alive in you. Pero Pastor, katulgong lagi ko adto, wala lagi ko nabat, walay kanang pagbati, no? Learn not to pay attention na ng pagbati. Kana bitong pareha lang na ay saba kay imong silingan nga sige panalitan na ang tapat sa imong balay kanang machine shop. Machine shop panalitan lang ha, nagpuyo ka sa usa ka balay nga ang imong silingan machine shop. Banha kay sa tanan. Ay gamartilyo, bang, 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 ay gagrind, nag-andar pag yung makina, pero meron nga sa mukha, kasapa ba ng silinganan pero kadugayan ba, naanan na bitaw ka nga, saba na sila, ko'y pakialam mo, saba na sila. You learn not to pay attention. Ana ang flesh. Learn not to pay attention. So nakauna-una lagi kog dautan lagi. Napayawa na ako na malikasan, napay mga demonyo nga libot-libot na to nga magsigig inject ko huna-huna. Ayaw nagtagda na. Nakada na ay demonic, in Jesus name. Ganahan pong yawa, ako na malikas. Ganahan po siya nga, alam mo, tagad lagi ko. Ayaw nagtagda, bahala na. Bahala na, pasagdi na. O, naidautan, huna-huna. Naglagot ng yawa kadugayan ni mo, wag yung kay pakialam. Kung sana ng mga gilabay sa imo, wag yung pakialam. Don't pay attention. Ngayon mo tapat, don't pay attention. Ay nagtagda ang kaaway. Oh. Ayaw, na yung mga Kristohano, sige lang, in Jesus name. Kung sila ka, Brad, in Jesus name. Kauna-una kong dautan, in Jesus name. Makuyok ko, lakaw sa na kayo. Basig na kauna-una, nigdunggapon ko pa. Don't pay attention. Focus on consciousness of Christ. O katong nauso tong deliverance ministry, sabi agad ko sa nag-una dirigid sa Davao ka ng deliverance ministry. Na demon conscious na kayo mga tao. Di man ka upat ka page nga listahan. O, espiritu, tagkang espiritu, na-apil na ko yung espiritu sa katulugon. Anang katulugon ng wali? Ana dito. Mas katulgon ka ba panahon sa wali? Ano? Mag-i-check na ni mo na kay espiritus katulugon. Niya ka na pong di ka katulog ang gabi na kay espiritong insomnia. So, ibaylo na lang katong espiritu insomnia. Sa mukha. Anyway.
So diri ang key gyud mga kaigsunan sa Christian life is union. So ingon si Paul, I'm crucified with Christ. And I no longer live. Christ lives in me. Ang kanang Christ lives in me, dili na ingon nga marag wala kay gibuhat na hulat lang gyud ko kanon sa si Kristo mo kinabuhi be. No. It's spontaneous. Pinagi sa pag-ilani mo kung kinsa ka diya kang Kristo, spontaneous na siya. Nga it's as if it's Christ. Kung mutabang ko sa nakinahanglan, ginaisip na ko, si Kristo na ang nagatabang. And so, I help. Wala ko ka pang hinambog. Wala na siya utang na loob sa kuha. Wala na siya utang na loob nga, tabang ba ko nimo, dapat imo kong tabangan. Wala'y utang na loob nga naman. Wala, hindi ko maningil. Nga naman, si Kristo man ha. Hindi mo kumuangkon nga ako na. It's Christ. Hello? So panahon sa giving, it's Christ giving. Dili ko mo take credit nga, ako bed ako kag donation. No. I credit Christ in me. Hello? Kung wala magod si Kristo, kung dili magod si Kristo ang atong gitan-aw, magkuntisana ita. Magkuntisana ita. Kaya mo credit man kung ako. Ako, grabe ko, daghang kay kung nakabig diri. Ikaw, pila man nakabig. Oh, inihapay na. Pero if I credit Christ, si Kristo man na. Praise God nga namuhat si Kristo in such a way. Now, kung wala siya namuhat in such a way, aning nga igsoon, dili pasabot nga inferior ni kay naapoy pagpamuhat ni Kristo. Aning nga igsoon nga lahi sa ako. Lahi po. Ang akong job is now to discern what is Christ doing through aning a person. Dili ko maingon nga makawa nag-appeal sa intercessor. Well, si Kristo man na the intercessor. Kung kita-kita na mag-intercession nga dili si Kristo ga-intercede. Ano pagpuyo diha katuog na lang mo eh. Himo lang ng chismis. Itong yampod si Kwan si sister Kwan. Ano man? Si Kwan may takatang isunin. Ha? Unsa naman ang intercession? Daghan kay chismis na nabalaan pinagis pag-appeal sa pre-meeting. Tuwa dito ang hub sa chismis. Pero ang tinuod nga intercession is Christ the intercessor. How does it happen? You pray. You pray. You make a decision to pray and then you do pray and then matingala ka because ang nanggawa sa imong bakbak ay bulong ka, ikaw mismo ma-amaze because the compassion, the burden, the flow, makaingog kato ang mga intercession ba, makaingog yung kung ginuog yun to ba. That's the kind of prayer nga kabalo ka tubagon sa amahan. Ang Ginoong Dios mo lihok. Kaya nga naman, ang anak sa Dios mismo si Kristo ang nag-ampo, pinaagi kanimo. Dili na nga nagsigitag hangyo nga Lord God, palihog. Ginoo maluoy ka. No, unsang klaseng ginuoy mo ka istorya sa dista. Lord, di gani ka magtubag nun mo, ambak mo pangpang. Lahi good kung si Kristo ang moampo mga kaigsunan. Kaya nga naman, Christ is full of faith. Christ knows the Father. Christ is full of confidence in the Father. Siya gid nakaila sa amahan. At then kung siya nga nasa imong sulod siya mag-pray, lahi mag-pray. Ikaw mismo learning and feasting and enjoying. Ikaw mismo mapuno ang pihato nga prayer. It's Christ in you. Hindi po na mahitabo kung imo lang itak-o may mong bakbakod. Karon si Kristo mag-ampo karon. Higdara ko diri mag-tak-om ka mo. Kalami kay tuog nimo. Nagud kay decision, nagud kay effort, na kay participation. But it's the grace effort. Hello? It is the grace effort. Now I effort, but grace effort. Kaning kasabaan ni Paul diri, gingna niya, mo nito kay ang mga taga-Galacia magod na engross sila with keeping the law. Oh.
Mo ni grabe kasuko si Paul. Wala man ni kay ang mga taga Galatia nag-immoralidad, nagbisyo, dili na maugod ang sala sa mga taga Galatia. Ang mga taga Galatia nga unta mga hintil man nahimo ng Israel. Oh, nagtudlo na Brad, ayaw pag balbas ha kay nabiya sa Bible nga dili mang malbas. Tutugliha kay bungot na mura na og tuyong. Ayaw na ahita ang imong dili. Nabiya na sa balaod, no? Nga dili nimo kagisan imong tingkoy. Dili. Ako wala kung sa itong itsura o maging ana ta, Pastor J. Oh, tag-as kay tag-dili. Ang Galatians na engrossed with keeping all the law. Pero yung si Paul, after beginning with the Spirit, are you now trying to attain your goal by human effort, by the flesh? Muna siyang pangutana. O kung imong tanawon mga kaigsuunan, diri sa chapter 4, sa next chapter, ang gihatag diri nga illustration ni Paul is Hagar and Sarah. Unsa man si Hagar? Si Abraham gisaran sa Dios nga magkaanak ka. Dugay man kaayo na hitabo ang saad. Nagka-idea na lang sila. Ay naaman na si Hagar, kaning atong helper. Buntisin ni si Hagar. Isipon na lang ingon si Sarah, isipon na nato ang atong anak. That is human effort. Ikaw nagdiskarte, ikaw nangitag paagi para tabangan ang Ginoo. Tabangan ang Ginoo. Kinsay ganahan mo tabang sa Ginoo diri? Kaminus kita no. Ang Ginoo na bito tabangan. Lord, dugay makay ka, may paagi. Oh. Wa magid ni na boro si Ma'am Sarah, kini na lang si Hagar, baburusan ni. Ano din na itong isipon nga anak ni Abraham? So nahimugso si Ishmael. Haskang sakitas ulo mga kaigsunan. Sigig away si Ishmael ug si Isaac. So tell me who you want to be. Verse 21, tell me who you want to be under the law. Are you not aware of what the law says? Verse 22, for it is written that Abraham had two sons, one by the slave woman and the other by the free woman. Duha ka anak? One by the slave woman, one by the free woman. Verse 23, his son by the slave woman was born according to the flesh, but his son by the free woman was born as a result of a divine promise. So duha ka mamagi, duha ka pagkinabuhi, asa man ta? Kaning tawhanong paningkamot nga katabangan natong Ginoo or born of the divine promise. Muna ang by faith. Salig ka sa Ginoo and siya nga nagsaad, siya ang mubuhat. Hello? Amen ba na? Kita sa business daghan naman tag naagian ani. Kay mahilig ng mga bright manguta, no, mga bright mga di ba pastor, mga bright ba daghan kita mga idea ba? Rush time mo. Logi. Pordoy. Lord. Amo lagi na lagi. Wala nga magtuunta nga mong salig. Di ba si Abraham? Oh. They had to wait. Ina mo tapad, wait. Oh, muna yung common nga inustrihan sa mga batanon. Wait lang. Suguan mo, wait lang. Ina mo tapad, wait lang. Because ang Dios nga nagsaad, matinud-anon, siya nga nagsugod og may butang sa imong kinabuhi, siya ang motapos igsoon. But usa na ka indicator nga walk ta in the flesh kay impatient ta. Di ta kahulat. Ginoo nagsaad nga kanang i-prosper ta. Tabangan natong Ginoo. Gamitan natong hulga-hulga ni, pastor. Gamitan natong balaod ning paghatag kay murag gamay ra opening. Atong tabangan ng Ginoo. Kung di mo mohatag tong luhod mo, hatag oy. Ay gining tabangan natong Ginoo kay dugay kisahing Ginoo. Tanawa ra. That is Ishmael. You are birthing Ishmael. You're birthing slavery
to the flesh. Itaraga po'y madaot na. But we learn to wait. Because kung kamao ta mahulat, igsuon, ang pamagi sa Holy Spirit na kinang waiting. Diha sa waiting, mamatay ginang flesh sa waiting. Diha gina siya. Malaos ba? Murag tanong nga wag ibisbisan, malaos. Malaos gina mo na nga na mga waiting mga kaigsunan. Amen? Learn to trust the Lord. Kaya nga naman, God has a divine promise. Amen? I'd like to close diri sa kanini ang Matthew chapter 11. Pero gusto na ko basahon diri sa kining the Message translation. Kay here ang Lord sa Matthew 11 naghatag si Ginoong Hesus diri og illustration ingon siya nga gikapoy ba mo? Are you kanang nga over-fatigue ba mo? Exhausted ba mo? Duol nga ni kanako kay tagaan ta kamo kakapawlayan. Take my yoke. Ibutang isangon akong yugo sa imong nga baga and learn of me, for I am gentle, I am humble of heart. And I'll give you rest. Isangon ang akong kabugaton. Akong burden, imong burden. Why? Because my burden is light. So, gi-invite. Dili kayo nato rin sabtan mga kigsunan kay kanin mong yoke sa tuwa diri sa Pilipinas, usaragid kay yugo kanakabaw. Sa uban dapit sa Pilipinas baka. Pero sa ilang dapit baka gid ni ang ilang pangdaro baka. Ox. Pero sa ilang mga kaigsunan sa Middle East, duha ka ox, plural sa ox, oxen. Duha ka ox, usa ka yogo. Nga naman, kaning duha na hiusa o silang duha mao'y nag-alsa, nagbira sa usa ka kabug-aton. Mao na ang invitation nga gihatag ni Ginoong Hesus. Take my yoke, meaning to say, be yoked with me. Siya nga kusgan, kita nga huyang, ga-participate ta, ga-trabaho ta together, iyahang kusog, dili ato, ang nag-alsa, ang nagbira, ang nagdaro, ang nag-accomplish. Hello? Pero ato ning basahon mga kaigsunan sa The Message translation kay gwapo siya pagkasulat ni Dr. Eugene Peterson. Are you tired? Worn out? Burned out on religion? Come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you will learn to live freely and lightly. Pagkanindot niya nga translation mga kaigsuunan. Murag kanila nga verse, murag sa kauras siguro nato ni i-unpack. But look at the phrase, learn the unforced rhythms of grace. Tun-i ang dili pinugos nga paglakaw liha sa grasya. Hello? Muranig ka ng mga umato ta dito sa Siargao ka na bitaw mga surfer, no? Nga kanang magdala bitaw na silang surfboard, no? Sakay sila sa balod ba? Di man na sila mga maghimog balod. Wala may tao nga makahimog balod. Learn to wait. Learn to wait sa dako nga balod. Learn to identify kani nga balod. Sakto gini. And then ride away. Ingon ana ang atong paglakaw sa Ginoo. Discern kung sa ginabuhat sa Ginoo and then participate. Dili kita mo accomplish a mission. No. It is Him in us. Him and us. Him through us. Us in Him, by Him, through Him. Complicated lagi na, Pastor. Union. You are not the same sa una. You are now in union with the Lord. See yourself differently. Lahi ka. When the Father looks at you, He sees a being one with His Son.
The beauty of His Son is in you, through you. The ability of His Son is in you, through you. Amen ba na? Mga new creation, say amen. Hallelujah.